Lord God, salamat nining kabuntagon, nagkatigumi, nagkaiusa mi sa pagdaig o pagsimba kanimo. Salamat o Dios sa imong mga katawhan nga adlaw Domingo makahimo sa pagsimba o pagdaig kanimo. Salamat o Dios, bisan pa man sa mga kauban nga wala din ikaron, apan imo silang giyahan nga makahimo sila sa pagsimba kanimo. Bisan pa man kanamong tanan nga nagkahiusa din ikaron alang sa paghimaya, alang sa pagtuon sa imong mga pulong ug nga madungagan ang among kahibalo matag adlaw kada adlaw sa among pagkinabuhi. Tabangi kami Lord dining higayuna. Ang pagdawat o pagtuon sa imong mensahe dili sayon. Labi na kung wala ang pagtabang o paggiya sa balaang espiritu. Tabangi kami nining higayuna Ginoo. Minawat na mo imong mga mensahe uban sa alagad nga imong pagagamiton o Dios nga magtabangan nimo siya nga siya magsulti sumala sa imong kabubuton ug sa imong mga pulong ug sa imong mga mensahe. Na kaming tanan inigulit namo mahimo ming mapadalanginan. Kini ang mga pagampo kitugyan diha lamang ni Ginoong Kristo. Amen. Kay maayong buntag. Daghang salamat sa matag usa igna sa imong tapad. Salamat nga naa ka. Bibahiw may Paul. Salamat nga naa ka. Sige. Hi, good morning. It's been so long. Dayon, ingna pod nga salamat. Pamana mo pahiyaw? Pamana. Ingna salamat dito parehasog na mo. Sige. We will go on forward sa word ni Lord. This time, last for how many Sundays nagtunta? Halos usa ka tuig tungod kay dili man strict kada Domingo nga inyohang ang alagad sa Dios may magsulti sa mga mensahe. Tungod kay doon na po'y pinasahi nga giandam ang Dios pinaagi ni Pastor Erich nga atong nahibaluan diha kaning gitawag nga history lessons. Kaysa tong mga tao sa una nga gigamit sa atong buhi nga Dios nga doon na po siya ihatag nga kahibalo sa atong kinabuhi. Kunya, sa atong pagtuon sa Book of John, ang kinatibukan nga mensahe sa libro sa Juan, Jesus unbox, atong gipagawas o gilantaw kung kinsa si Jesus ug unsay kaya niyang mahimo ug unsa ang mga possession and position. Okay? Lahi ang position nga kanang parehas mi og kaning trabaho. Parehas mi nabatunan. Butang na to. Position, parehas mi og kahintang ninoy-noy. Position. Pero og possess, dili mi parehas og naangkon. Okay. Ano man, iyang gihigugma, lahi pod sa kuha. Okay? So ang Dios, nakita nato diha nga sa Book of John, they are the same with the Father, the Son, and the Holy Spirit. They are working together. Dili pwede nga ang usa sa ilaha magbuot-buot. Kung sa baga, ang exact explanation kagahapon nag-istoryahan ay misa usa sa itong mga igsoon, ang explanation sa pagka-Diyos o sa kining trabaho sa pagka-Diyos, kisay hinigtig inom og dili lang hilig. Kisay nakainom og kape nga 3-in-1. Wala mo angkon? Sige. Ako hangyo ninyo sa sunod, ayaw na 3-in-1. 2-in-1 na lang. Kape og sugar na lang. Sige ha? Ako hangyo mo na, pero ganahan yun mo, depende na po ninyo. Okay. Ang 3-in-1, gisunod sa usa ka sudlanan. Pero, inigtimpla nimo, pwede pa ba nimong lainon ang coffee and creamer o ang sugar? Dili na. Meaning to say, once we believe about Jesus Christ, dili na pwedeng mabulag, dili gid pwedeng mabulag ang Amahan o Anak o ang Balang Espiritu Santo. Now, usahay, dili ta kasabot sa mga pamaagi sa Dios. How Jesus Christ, so how the Godhead reveal
Himself to us. Dili ta kasabot usahay sa mga pamaagi sa Dios, giunsa niya pagpakita ang iyang pagkagamhanan ug ang iyang pagka-Dios nganhi kanato. Because the Bible tells us that there is Father, there is Son, there is Holy Spirit. Now, I will tell you mga igsoon, kung atong ma-explain o masabtan o maayo ang pagka-Diyos sa Trinidad or sa Trinity, maybe you are a God. Kung ma-explain ni mo 100% nga masabtan yun na to sama sa kahibalo sa Diyos, kinsa gid ang Trinity, then, o man, Diyos na ka. Because the only one who can define Trinity and Godhead perfectly, 100%, it is only God alone. Walay tao o anghel ang maka-explain na. It is only God Himself. Apart from the Bible, pag silent na ang Bible, then we need to be what? Silent also. Kay kung silent na ang Bible, imaw pagkaroon, munay giingon nga ang saman, ang pulong sa Dios hindi na kaganahan mo tuon. Again, I will tell you, kung wala na gisulat sa Biblia, kung silent na ang Bible, silent na punta. Tungod kay dili para ato ang paghibalo sa mga butang nga wala gisulat sa Biblia. Kung wala tang gisulat sa Biblia sa Dios, ang pulong sa Dios sa diha sa Biblia kanang ang mga balaod, then it is not for us to know nganong wala gisulat sa balaod sa Biblia. Nganong wala gisulat ang saman, daghang wala gisulat sa Biblia, dili na ato. Dito na to na nakita sa Book of John. Kinsa si Jesus unsa. Now, bago na po natong tunan karon. Everybody read. Christ is supreme. A Sunday message series, a study on the book of Colossians. Colossians na po. Layo kay tagyambagan, no? Sa Book of John, atong nakita kinsa si Kristo. Dinhi na po sa Book of Colossians, atong lantaon kung unsay mabuhat ni Kristo sa atong kinabuhi. Later on, atong hinahinayon og bukhad ang libro sa Colossus. Now, ang Book of Colossians divided by into two. Kay 4 chapters naman ang libro sa Colossians. Ang first 1 ug 2, kung atong masabtan ang chapter 1 ug 2, we have the right belief. Right believing will result into chapter 3 and 4 into what? Right living. Sakto nga tinuohan o pagtuo mo resulta sa insakto nga pagkinabuhi. Pag kulang gani ang atong kahibalo, mahitungod sa pulong sa Dios ug about Jesus Christ, posible ang atong pagkinabuhi usaman usahay street, usahay hiwi, usahay kasagaran, kulang. Tama? Tibantay mo. Sige. Sa usa ka driver, pag kulang ang iyang kahibalo, usa mahitabo sa usa ka driver, drive niya. Pwedeng mabangga, pwedeng matumba, in short, kasagaran, disgrasya. Sa kinabuhi natong tao, pag sayop ang atong gituohan, sayop po ang atong pagkinabuhi. Which is, most of the time, people tell and says this about usaman, okay ra na, talag sara bitaw. Mao na kasagarang excuse sa mga tao. Kaya, okay ra na, talag sara bitaw, ang mahitabo, pakyas pod ang kinabuhi, sayop pod ang pagkinabuhi. And ang pinaka-worst is we are living in a wrong lifestyle. Okay na nato ang magpuyo sa sayop nga kinabuhi. It's because sayop po na nato ang pagtuo. Now, as we study the book of Colossians, ato makita diha the supremacy of Christ, ang pagkalabaw o ang pinakalabaw si Kristo.
Ang Book of Colossians, isulat ni siya dito sa Roma, sa panahon nga napriso si Apostol Pablo, around Anno Domini 60 to 61 AD. Anno Domini ng AD. Kasaga ang uban, ang pagsabat nila after death. O, sige, putaw na to after death. Kaya muna matay na, maging si Kristo, ano yung panahon na? Muna magkamatay, nabanhaw na gani. Okay? Kunya, unique di siya nga writings. Kay si Apostol Paul nga nagsulat ani dito sa prisuhan sa Roma, wala siya kaabot aning simbahan sa Colosas. Muna nga sa table of table of elements, table of tawag ni sige, ito ganun. Ang lamisa, ang sulod sa lamisa. Kani, ha? The content of the book and table of content. Marang-mara, maura no? Dili na po table of elements. Kasi kaya ito lang taon, ha? Ang focus is, number 1, chapter 1 of 2, right believing. Gayon, kung do not tayo right believing, it will result into right living. Insakto ang pagtuo, mo resulta insakto nga pagkinabuhi. Tama? Okay. Ngayon, ang topic sana, it's about belief. Who Christ is, kinsa si Kristo, o unsay gibuhat o nabuhat ni Kristo. Chapter 1 ug 2. Pag-abot sa chapter 3 ug 4, mo resulta sa behavior, kinaiya, pamatasan o paggawi. Unsay mahimo ni Kristo sa ato ang behavior. Kunya ang division, ingon ani. Chapter 1, introduction and prayer. Number 2, preeminence of Christ. Kanang ang iyang paglungtad. Number 3, complete in Christ. Wala na'y kulang diha kang Kristo. Wala na tayo laing pagkitawan pa, basta na si Jesus Christ. Dahil sa Pikas, sa chapter 3 of 4, practice of the believer and conclusion. Ang pagkinabuhi, ingon nga, magtotoo. Then ang last sa 4 is conclusion, ang panapos. Now, sa kinatibukan, atong basahon, ang pulong sa Dios nga mo'y mohatag natong overview sa atong pagtuon sa Book of Colossians. Sige, dungan ta. Kay pinaagi kaniya, ibuhat ang tanang mga butang diha sa langit, ug dinhi sa yuta, makita o dili makita, mga trono o kamanduan o pamunuan o kagahom. Ang tanang mga butang ibuhat pinaagi kaniya og alam. Nasabtan mo na to? In short, tanawa, first attack sa first message sa verse, kay pinaagi kaniya gibuhat ang tanan. Look at this. Pag-abot sa last part sa verse, ang tanang mga butang gibuhat pinaagi kaniya ug alam kaniya. Pareha dili. Pareha no? Gisure nga sa sinugdanan ug sa katapusan, kinahanglan atong masabtan apil ta nga mga tao nga gibuhat sa Dios o pinaka-unique nga binuhat sa Dios nga dapat ang atong kinabuhi para sa Dios. Ang atong kinabuhi upat tulo ka bahin sa imong kinabuhi. Ang imong pamilya, una sa imong kaugalingon o ang imong pamilya, para ba na sa Ginoo? Now, para sa Ginoo, ipakita nimo ang dunay guidelines nga kinahanglan atong himuon. Later, ato makita. Kung ang imong pagtrabaho, ikaduha, trabaho or pag-eskwela, trabaho na. Unsa man, para ba na sa Dios? Are you working for God or studying for Jesus or not? Kaya kung dili, pirmi kang busy. Tama ba? You are or we are always busy. Pag dili na gani nato na mabantayan nga busy ta kanunay, wa na tay panahon sa Dios.
being under Satan's yoke. Nagpailalom ka sa yugo ni Satanas. Unya, community. Usa ng community. Kanang ikaw ni. Para ba sa Dios ang imong pagsulod sa simbahan, ang imong pag-anhi dinhi? Para ba sa Ginoo ang imong pagpakita sa imong kahibalo? Or para lang sa imo? Look at this. Iyon sa pag-describe ang tanang butang. Diha sa langit ug dinhi sa yuta. Meaning to say, walay bisan usa ka toldo nga dili para iya sa Dios. Diha sa langit o dinhi sa yuta. Ang pangutanan. Sige, testingan na to. Diha sa langit, napakyas na. Nga naman, si Satanas, o si Lucifer, before became Satan, napakyas na siya. Nga naman, ang iyang pagkaanghel, dili na para sa Dios. Para na sa iyahang kaugalingon. So makita na ito niya kang Lucifer. Siya ang amahan sa tanang garbo. Kung garbo, dili gyud na udawat og sayo, dili gyud na udawat og usaman. Pagtudlo, dili gyud na gustong tudloan, bisan pag unsang klase nga pagtudlo tungod kay naa niya ang garbo. And look at this. Mga Kristohanon dili exempted ana. Exempted ba ta mga Kristohanon? Ha? Dili. Mao nang ipahimangnuan sa Dios diha sa langit o dinhi sa yuta. Apil. Makita o dili makita. Ang pride makita dili. Dili no? Okay. Ang garbo, dili makita no? Dili pastor, pero mabula. Mamugigamit na mo sabon sa balay. Usa nga pagpamatuod, dili makita o dili makita. Take note. Meaning, apil ang ato ang feelings o huna-huna. Right. Pwede ko pa mabaliw pahinay ang volume sa color blue plus light. Dito doon, almost sa last part. Sige ha, next. Mga trono o kamanduan. Ano sa maning? Trono o kamanduan. O pamunuan. Yes, thank you. O kagahom. Kinsa man na sila? Atong i-describe usa-usa nga atong mailan politicians. Sa kinatibukan. Unsa pa? Sulod sa panimalay, bana og asawa. Dayon. Unsa pa? Mga naa nagtrabaho sa gobyerno. Sa pagyud. Amo, sulod sa trabahoan, ikaw nga trabahante, trono, kamanduan, o pamunuan, o kagahom. Ang question is, sa tanang bahin sa imong kinabuhi, imo bang nahibaluan o nasabtan nga iya na o para na sa Dios? Maunay kinatibuk-an nato nga verse sa book of Colossians. Pag-abot sa Colossians 2 verse 9 ug 10, kay diha kaniya nagpuyo sa linawas. Linawas ang tibuok gayud nga pagka-Dios. Gipakita dinhi nga tanan butang dinhi sa langit, sa kalibutan ug sa yuta iya sa Dios. Dayon, pag-abot sa verse 2, gipakita lang nga gikan sa pagkadili makita sa Dios, unsa man iyang gipadayag ang iyang pagka-Dios pinaagi kang Jesus Christ mo na nga kay diha kaniya nagpuyo sa linawas ang tibuok gayud nga pagka-Dios. O kamo nahimpit diha kaniya nga mao ang ulo sa tanang pamunuan o kagahom. Look at this.
Kung sa tuwa pa na, sa English pa na, you are made complete, it's because of nahimo tang kumpleto tungod sa atong buhi nga Dios. Mao na nga sa dihang nasabtan ni Haring David ang kinabuhi nga naa diha sa atong buhi nga Dios. Unsa man? Ingon siya in Psalms chapter 23 verse 1. Ang Dios ang akong magbalantay sa isupay. Walay kulang kanako. Feeling mo lang kulang ka, it's because what? Wala ka nang kinabuhi para sa Dios. Bisan pag ingon ka nga nagtuo ko, nidawat ko sa kaluwasan, mindawat ko ni Kristo. If you are not living for God, dili ka hingpit. Kulang ka. Do not forget that. Kung wala bitaw ka nagpractice sa kinabuhi nga iya sa Dios, mahimo gyud kang kulang. Kay human ta ginawa sa Dios, gitudloan ta niya sa paghimo o pagbuhat sa insakto. Sa ganito, chapter 1 o chapter 2, right belief. 3 o 4, right living. Nga mao ang ulo sa tanang pamunuan o kagahom. Usahay mo reklamo ta, unsa man ito presidente, unsa man ato ang gobernador, ang congressman, unsa man ato ang gobernador, unsa man ato mayor, unsa man si kapitan. Sige tag reklamo ano? Pero wala ta nagreklamo, unsa di akong gibuhat, Lord? Ingon nga nagpuyo dinhi sa sindangan. Usahay nagpabadlong ra ka nga lumulupyo sa sindangan. Reklamador kay tao, sulod sa balay, o si ma'am magsipa pa, unsa man ni, unsa man ni. Ngano man. It's because we are not doing everything for Jesus. Mao nang mahitabo sa atong kinabuhi, magsigitag bagulbulan. Later, i-prove na to. So, even in the book of Philippians, ipakita diha, aron nga diha sa ngalan ni Jesus, ang tanang tawo muluhod dito sa langit. Whether you like it or not, ganahan magkagsadili, Kristohanan magkagsadili, magtotoo man og sadili, pag abot sa time, ang tanang tao mo sa daw muluhod sa Dios. Let us be thankful kay atong pagluhod karon ang pagdayeg sa Ginoo. Magpasalamat ana nganong nagluhod ta. Kay ang tumong tuyo ana ang pagpasidungog, pagdayeg sa atong buhi nga Dios o pag-ila o pagdawat nga wala gyud mahimo ang atong kinabuhi kung wala ang Dios. Ngano man dunay mga panahon, moabot ang panahon mga igsoon nga ang ubang tao muluhod magpakiluoy na sa Dios. Kay ngano man silutan na sila dito sa impyerno. Mao na nakalain ug nakabintahan sa atong pagluhod. Ingon siya, tanang tao muluhod dito sa langit, dinhi sa yuta o sa ilalom sa yuta. Meaning to say, apil ang mga demonyo muluhod. Si Satanas, apil si Satanas muluhod. Bisan pag gihimo na niyang Dios ng iyang kaugalingon, pag-abot sa panahon, even Satan himself will bow his knee in the face of Jesus Christ. Imagine ka, ikaw, sa imong pagluhod, literal, o sa imong pag-ila sa Dios, giunsa nimo sa pag-usaman, giunsa nimo sa pag-alagad, giunsa nimo sa pag-ila, ug ang tanang dila, look at this, dili lang kay muluhod, ang tanang dila magsugid nga Ginoo si Jesucristo alang sa pagdaig sa Dios nga Amahan. Meaning to say, walay lain nga pwede natong hatagan sa pagdaig para maabot sa Amahan ng ato ang pagsimba. It is only through Jesus Christ aron nga ang atong pagdaig madungog sa Amahan.
Dili na pwedeng ihapit. Wala bitaw ka ng huna-huna sa tayo na niyo. At ta dito ka pastor, may man to si pastor mo ampo kay pastor dunggon sa Ginoo. Kamo di ay. Dili na pasabot nga di ko ganahan mo ampo para ninyo. Ganahan po ko. Nindali po, nindot po nung nailain ta mo ampo na to, no? No? Di sila ganahan mo ampo, di na lang kung magampo ninyo. Nindot to, kung nain tao nga magampo sa tuwa nga, Lord, naasay problema sa pinansyal, naasay problema sa pabati, tagay kasulbaran, upaya ang iyang mga problema. Di ba no? No. Mga igsoon, ayaw kalimot, ang atong pagdaig o paghimaya sa Amahan, maabot lang na pinaagi kang Jesus Christ. Dili na maabot pinaagi nako. Di na maabot pinaagi sa simbahan. Di na maabot pinaagi ni kinsang tapolanuhan diha. Dili po nato mahangyo ang Amahan kung dili pinaagi sa pinaagi ni Jesucristo. Di ta ka istorya sa Amahan kung dili pinaagi ni Ginoong Jesucristo. Dili ta ka pasidungog sa Amahan kung dili pinaagi ni Ginoong Jesucristo. Ngano man? Tungod ni Ginoong Jesucristo, ang tanang tao dunay kaluwasan. Pero, kung sa may giimo sa mga tao, dili mo dawat ni Ginoong Jesucristo. Di kay kulang pa si Ginoong Jesucristo. Sa logic nga pagka-istorya mga igsoon, kung kulang pa si Ginoong Jesucristo para sa kaluwasan, dili na lang unta magpakamatay si Kristo dito sa cross. Ikaw na lang pagbuhat sa imong kaluwasan, pwede man di ay. Tama? Ikaw na lang buhat sulbat sa imong problema, pwede naman di ay. Dili nang tamuhatag ang Diyos ang solusyon sa itong problema. Problema sa pagginhawa? Pwede naman na yung ginhawa kag walay hakwaon sa Ginoong hangin. Pwede dili. Unang ayaw kalimot igsoon. Ha? Ayaw kalimot nga sa atong kinabuhi, tanan nga atong nabatunan, apil ang atong lawas, dapat muluhod og iya na sa Dios. Muila. Muna nga, sa atong pagtuon, sa ganito yung kinatibukan atong pagtuon sa Book of Colossians, the supremacy of Christ. In short, kita na to, Christ is supreme. Ang atong lesson karon, chapter 1. Sige daw. Si Kristo ba mo'y pinakalabaw sa imong ginabuhi? Atong i-prove na niya, ha? Sige. Kisay mo tubag og no? Wala. Ikaduha pangutana. Pataas ang kamot sa motubag og yes. Tanawa ka, mga marong-marong. Kristohano na sa sulod sa simbahan. No! Wala! Yes! Wapon! Gamay na kayo. So ito man. O yan na, diguro si Kristo ba mo'y pinakalabaw sa imong kinabuhi? Is Jesus supreme in your life? Labaw ba siya sa imong kinabuhi? Ato nang lantahon. Sige. Colossians 1, verse 1. Si Pablo, apostol ni Kristo, pinaagi sa kabubuton sa Dios. Tanawa ha? The word apostol, ang pulong apostol or apostle, kinahanglan ang usa sa requirements ana nakakita sa kang Kristo. Sa iyang nakawitness ba sa iyang kamatayon o sa iyang pagkabanhaw. Of which, kini si Pablo, anang panahon na, unsa man, nakawitness na niya. And look at this. Sa iyang pagka-apostol, dili na iyang kabubuton. Kakinsa kabubuton? Sa Dios. Meaning to say, sa itong kinabuhi po, whether problem, trials, problema, pagsulay o mga kalisdanan, apil ang kalipay, kakinsa ng kabubuton? Ha? Anong hinay naman? Sa... Ang problema mga igsuon, ingon na ni, kikabubuton na sa Dios, gitugot niya pagsulay problema o mga usawan, kasakit.
Ang problema kani, giunsa na to pagdumala kanang mga butanga sa atong kinabuhi. Dios nun ba o kinaugalingon lang? Kana ko'y pangutana. Butang na to, kanang kalipay, iya sa Dios dili. O, iya sa Dios. O, imo ang kalipay. Giunsa nimo na pagdumala? Dios nun o dili? O, sige, nanarbaho ka, ang imong sweldo, ang imong pagpanarbaho, kabubuto na sa Dios. Sige, yes na lang para madali. Pangutana, nagsweldo ka, ang imong sweldo, yun sa mo pagdumala, Diyos nun o dili? Totoo na. Kita na nato, no? Oh. Unya na ang sweldo, ari sa ta sa pagpanarbaho. Ang pagpanarbaho na to, atong gipangayo sa atong buhi nga Dios. Tama. Diyon sa mo pagdumala imong trabaho, Dios nun o dili? Dili kayo. Dili kayo. Asweldo, dili po. Ngano kahana? Oh. Muna gingon nga, bisan pag unsang klase nga matang sa kinabuhi nato, moabo, problema pag sulay kalipay, wala na problema. Ang problema diha ko, giunsa nimo pagdumala ng mga butanga. Dios nun o? Oh. Klaro? Ayan, look at this. Continue. Og si Timoteo nga atong igsoon. Supay, verse 2. Alam sa mga balaan o kasaligang mga igsoon diha kang Kristo nga anaa sa Kolosas. Bantayan pagkahimo sa mensahe ha, sa pulong. And to the saints and faithful brethren. Pwede di ay kita tawgon nga buhi mga santos. Unya sa Biblia, ang santos or ang saint or ang mga balaan patay buhi. Patay buhi. Buhi. Pero nanay mga santos nga nangamatay. Oh. Pananglitan, mauna ko ninyo kamatay. Okay, iya man ko sa Ginoo, anak ko sa Ginoo, kay magutana ko ninyo, kisa may okay ra unang mamatay, wag mo pataas ninyo, ako na lang. Para madali ta. Mauna gyud ako pagkasantos, mauna gyud kamatay. Di ba? So, unsa man? Sa Bible atong lataon, all saints are what? Alive. Mahimong balaan samtang buhi pa. Mauna nga dapat ang atong pagkinabuhi unsa man? Balaan. Unsa man ang balaan? Meaning to say sa word nga balaan, saint. Unsa pa? Kana bitang dili hugaw atubangan sa Dios, gilain ka gikan sa gihawas ka, gikuha ka gikan sa unsa man? Kinabuhi nga pagka makasasala o gibutang kaniya sa kinabuhi nga nasa hayag. Pamatud-an na unya sa bersikulo sa pulong sa atong buhi nga Dios. Unya sa imong pagkabalaan, ang naghimo ani sa atong pagkabalaan dili kita. Dili ang simbahan. Dili ako. Ang naghimo sa atong pagkabalaan mga igsoon, it is Jesus. Na ang pangutana karon sunod. Sa imong pagkabalaan, gitawag ba ka nga unsay sunod? Kasaligan. Imo bang gi-practice kada adlaw? Alisod manggod kaayo kay namangutay kaugalingon. Kaugalingon natong gusto, kaugalingon natong tinguha, kaugalingon natong pagbati. Mabitaw nang ingon si Apostol Pablo sa Galacia 2:20. O sige, sulti niya. Nalimot na mo? I am crucified with Christ, nevertheless I live, yet not I. Ako gilansan uban kang Kristo, ug dili na ako ang nabuhi sa sulod nako, kundi si Kristo. You know what? Pag si Jesus Christ bitaw ang nabuhi sa imong sulod, bisan paglisod nga pagsakripisyo o lisod nga pagpaubos sa imong kaugalingon.
kaya nimo nang himuon. Dili tungod sa imong kaugalingon, tungod ni Ginoong Jesucristo. Dili na tungod ni bisan kinsa kay ingon mo si pastor. Unya wala na ingon si pastor. Ingon mo ang simbahan. Unya wala na ingon ang simbahan. Dili nimo mahimo. Okay, take note. Even to the word kanang pinaka-worst o pinaka-hardest sacrifice sa atong kinabuhi, kaya na natong himuon tungod sa atong buhi nga Dios. Kabalo ka, ang pagsakripisyo na bitaw na to, o pareha sa itong Domingo. Ito na ang Domingo. Sa imong pagsakripisyo, saan may nitolo? Singot, si Jesus Christ yung pagsakripisyo sa nitolo. Dugo. Dili kapatong sa tumoy sa kumingking na to ang atong sakripisyo. Singot ra to inanog tubig, mabalik na kang Kristo. O sige pa inom. Suka, gawas kong palahubog, bahal, okay. Oh. Ikaw, tarong ka, painom kag suka, malipay ka? Example ha, ako yung inom na, hindi ka pa sa inyo balay. Kuya, ate, painom na ko tubig, gigiuhaw kay ko. Ang iya mo suka. Ha? Pareha sa mga sa kaigsoon, one time, nagaon dari sa sindagan nila kung magsapag-asa na pit kaya basin inyong tuon. Kamu mo daw itong... Ang iyang patanganan sa suka, og daw ni, ang iyang dako nga daw ni, dako yun, sudlanan. Dahil niya man ginagmay. Karon natunong mi sa lamisa nga ang sudlanan sa suka, og sa daw ni, parihas. Di na nga ano ni, abli na mi, mag-abli. Gining, usahay kay murag na po tayo katopon nga pag-unahuna, pag-apply na mo, uy! Hidagan ang piso! Ang piso! Ang piso! Ang tagiya. Sunod-sunod po na mo! Narami tokon. Wakabuhi, ako mag-gitan god. Karon bubo na na. Parehas po ning gipunit. Unsang sulana na mo po niya. Bubo na mi. Pagbubo na sa balon, higop din. Grabe kanindot ninyo ang suka diri ko lasang daw ni. Now, giunsa nimo pagpakita ang imuhang kinaiya anang mga higayuna. Kami taon, kay hilong-hilong na lang, minahuro talaga ng balot, among giyabo-yabo, pirmi, ang kataragin daw ni. Wala nga pag inigmanugat ni, huwot ang daw ni. Wala na lang yung permining, basta manigol. Wala na lang yung permingon nga, ibalik na mo ni. Pag humana mo kaon, ana na yung mistagiya nga. Kol, inyong suka, recall ba, kay lamig lagi daw ni. Ano daw? Siya daw ni, begini daw? Amo ba? Pag dahil na maglakaw, kol, pwede may mga ayog ng suka para matambalan ng mga kalaway sa suka. Wala namin yung reklamo. Kay parehas ping duha maulaw. Kung ikaw sa imong ginabuhi, maabot to. Makita po ba nga kasaligan ka klase nga balaan? Ha? Nag-vlog dahil may grabe bay. Laing king balutan dito. Ang ilahang suka, lasang daw ni. Pero wala na mag-i-post. Pang remembrance, napabasa ko cellphone karon. Kung ikaw, mahitabuan ka ana sa imong kinabuhi, kaya ba nimo mo sakripisyo mo pa, boss? Wala ko nag-ingon nga. Sunda mo ninyo gihimo na mo nga sakripisyo ninyo higop ang daw ni ha. Huwag magipwit ka balo nga suka mo nitong tapan. Di ba sa ikay kang minga, parihara guro ni. Daw ni nalagyan mo na bang ginom. Among ginom sabaw sa balot. Pag sa imo ha mahitabo, that's why I'm telling you, bisan paglisod o sakit, klase nga pagsakripisyo, pag naa si Jesus Christ nimo, kaya nimo. Amen? Hinay man. Gamay na gusto siguro mo sakripisyo. Tanawa ha. To be sure nga buhi ang mga balaan. Balaan o kasaligang mga igsuon diha kang Kristo nga nasa kulusas. Buhi.
Sumpay, ang grasya o kalinaw mana kaninyo gikan sa Dios nga atong Amahan. Dinhi na. Sugod na ta. Diha sulod sa ato ang pagtuo ni Jesus Christ, dunay ihatag nga pagsulay. Sugdan na to. Sa kanunay, nagpasalamat kami sa Dios nga nagpasalamat kami sa Dios, ang Amahan sa atong Ginoong Kristo, sa dihang magampo kami alang kaninyo. Kasi na diha, verse 3. Sa dihang magampo kami alang kaninyo. Mo na lisod. Ang tao usahay magampo lang kung naay pangayoon. Sakto dili. Pero guway pangayoon, dili lang sa. Dayon kani. Kung nagampo man galing ka, unsay sunod sa imong pagampo? Unsay sunod? Sige ha, ang taon na to, unsay gitudlo sa pulong sa Dios. Kolosas. Kay kami nakadungog man mahitungod sa inyong pagtuo kang Kristo Jesus, ug sa gugma nga inyong nabatunan alang sa tanang mga balaan. Tanawa ha? Unsay sulod sa ilahang pagampo? Pagtuo o gugma. Kung magampo ka, pananglitan kaning grupo ha. Kutob sa imong mahunahon o baybaluan. Unsay imong giampo sa imong kauban? Sige daw. Unsay imong giampo? Dapat imuhang giampo mga igsoon una kaniyo. Lord, unta ang iyang pagtuo unsa man malambuon. Nganong malambuon man? Tanaw ha, balik ta. Kay kami nakadungog. Kung dili malambuon o walay paglambo ang imong pagtuo, ikaw ray mahibalo ana. Ang ubang tao di yun makahibalo nga doon na kay pagtuo kang Kristo. Sakto dili. Masabta na to? So supposed to be, ang sunod sa atong paggampo, example. Kita naman ako ganyan, no? Kung sa imong sunod sa paggampo. Sunod, ikaduha. Sunod sa imong paggampo, kung sa imong giampo dinhi. Nagampo po kagugma. Lord, sa ihang pagtuo diha nimo, ang ihang gugma, munsa man, mutubo, in short, makita ang kalahian o kabaguhan sa atong kinabuhi. Sa una o karon. Now, 2 years old pa to ang church, meaning bata pa. May pa ang bata nga puya, kay makita gyud ang kalainan niya. Kaysa, ang saman, kaysa ato, amtong, nga naman, murag walay kalainan. Now, atong imutang atong kinabuhi, meaning to say, duha pa katuig ang atong pagpangalagad sa Dios. Sulod sa duha katuig, makita na ba mo ang kabaguhan sa imong kinabuhi? Gikan sa una hangtod karon. Namusugot tag sa dili, paggawas sa bata, pagkahimugso, igor ginag-uha! Pagutom, uha! Pagabot, naghapit daw sa katuig, makalitok na nag-pa-pa-pa-pa-pa-pa. Mura magkakanta. Then, sa sunod, mama. Siyempre, humanyag hilak, pag good mo na siya, papa, mama, kabalo na, gusto niya. Within 1 year, kasi nakita na itong kabaguhan sa bata, nga po yan. Gikan sa paghigda lang, kabalo na mo, takilid sa dili, supurin yung gamang usapon mo eh. Takilid, pag naman takilid mo gulog, dayon, mudahik. Kunya usahay ang dahig, baliktad kay patras, dili pa bante. Di ba? Inana usahay mga bata. Pag humanog dahig, sabi mo, mukamang, pag humagkamang, dili madugay mo, mugabay sa. Mulingkod, dayon, mugabay, dayon, mulakaw.
Within 2 years, si makita niyo sa bata? Ha? Bruyago na. Oh. Within 2 years mo na igsoon ang bata, 100% kabalo ng mulakaw. Gawas sa kung doon na siya diferensya sa iyang bukog ug panguna-una. Pero normal magkatatanan. Amen? Naghinaya ko yun na siguro yung normal. Normal matatanan? Ah. Ang ato ang espirituhanon nga pagto, normal po pagka usarending. Normal po. Ang imong pagtuo, dili ka gitawag nila special child, murag mongoloid. Ang imong paghigugma, dili ba special child or murag mongoloid? Di ba? Nagsugod na ang pagsulay sa ato ang pagkalabaw sa Dios sa atong kinabuhi. Sulod sa imong pag-ampo. Kini. Labi na kung doon na kay mga gitawag pag-atubang problema nga dili pagyud pabor sa imuhang kaugalingon. Pagsulay o mga kasakit nga dili pabor nimo. Kasagaran problema pagsulay kasakit dili magyud pabor sa ato ano? Pero dili na og pabor sa ato dili na problema. Unsa man na? Kalipay. Pag-abot na sa iyong kinabuhi, makita ba ang kalainan sa daan nimo nga kinabuhi o karon? Kinsa kahay motubag na to yes, kinsa pud kahay motubag og no. Kani mahigugmaon pud pagkahaka. Look at this. Diha sa paghibalo nato ni Jesus Christ, di una paglitok ang pagtuo. We need first to have faith in Jesus Christ. Kanang faith, parehas ani. Katong time, ikaduhan akong business ni sakay aeroplano, wala ko kailas sa piloto. Babae ba or lalaki, basta kaya akong nakitaan nga nigawas, nga nagkalo og captain, kanang piloto sa aeroplano, babae. Kaunaon ako patay, makapalupad pa kami sa aeroplano ron. Nawan ko kabalo, pag sakay niya, nakita na ko babae. Maglingaw-lingaw ko, Lord. 33 years old para ba ko? Mutog pa ka, ne? Pero kaluyan sa Ginoo abot og padila. Sakay aeroplano. Nagbuot ba ko sa piloto? Ni Anton, bawal mi mo tindog kay binaksan na mong hawak. Sir, iba ko si mo, hugot. Naiguro po ko, hugot. Kaya masig makabuhi, kung malagpot ang bangko, mabilin. Higot! Ang tuwag to yung anong ihipahigot di ay, ang katong sunod, basta kay higot to sa bangko, sa galing, ng basic. Nalimot ko siguro na to, basta kay binder, man siguro na, lapad, safety belt, kana, paksyon, safety belt. Ang tumuog tuyo na yato para iniglupan o inigtugpa, inigaksyon og lihok sa airplane, dili nimo mabati nga naglutaw. Kaya nga naman, nakapilit ka sa bangko. So kung asa ang motion sa airplane, uban-uban ka pirmi. Mao di ay ni. Kay first na kong sakay sa airplane, wa mo ko nag-seatbelt. Silingi na bintana, laina mo na ani, oy! Wa maptig sa kauras, panganon na tanan ako makita. Buti pasabot, sa diha nga nagtuota sa atong buhi nga Dios, dili ikaw ang magbuot sa imong kinabuhi. Gikan sa imong unahuna pagbati, pagsulti o binuhatan. That is faith. Imong gisalig o gitugyan tanan sa Dios. Sakit man Lord? Sakripisyo man Lord? No! Bisan pag sakripisyo og sakit. When you say, I have faith in Jesus Christ, pagsulti nimo nga doon na kay pagtuo ni Kristo, wala na kay imong kinabuhi diha. Iya na lang sa Dios. Kay kung naa pa, tanggalo na tong bersikulo nga Galatians 2:20, aron di na to mabasahan. Nagilansan ko uban kang Kristo kang akong kinabuhi karon dili na ako kundi iya na sa Dios.
Kaduha, human na ito nga nito dapat na ay gugma. Hugawas ng gugma. May gugmaon ba ta? Ha? Basin may gugmaon lang ta sa laing tao, pero mismo sa to ang pamilya, dili. Kaya nga naman, nalimot na ta nga, first thing and foremost, we need to love first our family. Dili pwede nga, maayo kay ko ninyo, pero sa ko ang anak o sa kong asawa, unsa man mo diha, pambundakan ta mo, ihapak ko ng Bible sa inyo, ha? Pero inikabot ako sa inyo, okay na, magbawas na dito, basa tag Bible. What do you think? Mahimo ka kung successful nga papa o bana? No! Pagabot sa panahon nga makita na ninyo, maunsa man, mga luya mo, ay inana din si pastor. Muna nga manikamot jud kung dili masuko. Samo tagnaa mo. Maulaw ko. Naagog ko'y pagtuo ni Kristo. Dili ko maulaw ninyo, maulawan unya ko sa Ginoo. Ngayon sa man, ang akong pagtuo sa Dios mahimong maulawan. Kay naa mo nga makakita, maulawan si Jesus Christ, pinaagi nako. Mugawas na ba tayo may gugmaon ba ta? Sunod. Verse 5. Tungod sa paglaom, nga gikatagana alang kaninyo dito sa langit. The reason why we have faith in Jesus Christ, bisan pagwa na to siya nakita, mabitaw na ang gitawag, pagsakay na mo sa airplane, bisan pa wala mo kaila sa piloto, sa driver, o sa itawag na, basta kay driver, sa airplane, malaomon ko, nga usaman, motog pa ang airplane. Nga inigtog pa sa airplane, saktong pagkatog pa, dili kay gaw na ang simol sa aeroplano. Dili ko pwede kamatan kapoy na mag-drive ng airplane ko, iparang alang pagtog pa. Paday. Di ba? Kita po, tungod sa atong pagtuo diha kang Kristo Jesus, o sa gugma nga inyong nabatunan. Kanang gugma ha, dili na gikan sa atoa. Gikan na kang Kristo patong nabatunan. Pag dili na to na ikinabuhi, mamatay na, magluya na, magsakit na, ug di na to natambalan. Imagine ka kung ang imong ngipon magsakit, ayaw inamong tambal. Maulihan dili? Ha? Maulihan? Pero dugay. Kung dili tambalan, maulihan na, pero hastang dugaya. Daghan pang mga damage o mga damay, ganoon. Di ka ganahan mo trabaho, di ka ganahan mo lihok, di ka ganahan sa mukon. Wala tanan. Unang ang solusyon daw kung walay tambal, kung sakit imong ipon, musuot o gamay ka sapatos, aron ang imong tiil maipit mo, balhin dito ang sakit. Sakto ba? Tistingi daw ninyo. O mo kasulay, di pugunahan mo sulay. Yo, imagine ka, nasaman ka din Di mo tambalan. Usay may tabo, usay mo saman. Maayo ra gyud na siya. Maulihan na siya, pero dali dugay. Hangtod nga maburot pa hubag-hubag din sa liog, say tawag na. Bayuok. Pag dinhi ang samad gikan sa hawak pataas para dili maabot sa utok ang sana bakterya, dunay bayuok mugawas. Kay tagbuon sa bayuok ang bakterya nga dawtan. Mo nang mutubo ng bayuok dinhi. Pero gikan sa tiil, gikan sa hawak padulong sa ubos, gitawag og pamlog. O scientifically, kaya tagbuon sa pamlog ang sakit o ang bakterya aron dili kasaka sa taas. Maulian, pero dugay, daghan pang magsakit sa atong lawas. Kani, ikaw sa imo ang ginabuhi doon na kay pagtuo, may higugmaon ba ka? Kung may higugmaon ka, okay. Pero pagmutan na, malaumon pud ba ka? Tungod sa paglaom nga
gikatagana alang kaninyo dito sa langit. Asa atong paglaom? Sa langit. Munang ayaw kagulog wa kay kwarta din sa kalibutan, nangayo ra ko nimo Lord. Sa mong duha bitaw ni Mrs. kasagaran ang kanang tawag na ang kasagaran mingon nga. Mangayo sa ko wala mo koy kwarta mo. Bito ba kapon siya nga? Sige lang mangayo mo tas Ginoo. Makalingin ko, to no. Siya may kasagaran gamiton sa Ginoo nga magpahinomdom sa kuha. Nga ang atong paglaom nasa Dios, wala din eh. Kung giligsan, kung gimaruan ka, dili man imong paglaom ang hustisya sa kuan sa kalibutan. Asa imong paglaom? Na kang Kristo. Sige lang kung di na magbago. Ha? Bisan pag magbago na, paninglon gid sa Dios ang iyang gibuhat. Whether it is good or evil, maningil ang Dios sa pamutana. Asa man nakabutang ang imong paglaom? Asa man nakabutang ang imong gugma? Diha ba kang Kristo? O diha ba sa imong kaugalingon? Kung ang tao naglaom lang sa iyang kaugalingon, mga igsoon, moabot ang panahon, mahimo gid mong parehas ni Judas. Mao sa man. Naghikog. Look at this. Paglaom, sunod. Nadungog kini ninyo kaniadto pinaagi sa pulong sa kamatuoran. Our hope is in the word of truth, pulong sa kamatuoran, which is mauna ang mayong balita. Mayong balita, ingon ang Dios, Luke 1:37, for with God nothing shall be impossible. Diha sa Dios walay mahimong imposible. Lisura pud kaayo, di jud ko kapasar sa exam. Asa naman imong paglaom na? Ha? Kung nag-take ka board exam, bar exam, let exam, civil service exam, asa man imong paglaom? Lisod jud kayo, murag di jud ko kapasar ato. Asa naman gimo tayo mong paglaom? Sa imong kaugalingon, wala ni wag imong kang Kristo. Una hingag lisod yun kayo. Murag dili ko kapasar. Bisan pag unsa ka lisod sa exam, kung ang imong paglaom na sa Dios, makapasar kag sa dili, walay problema. Ngano man, naaman imong kalipay sa Dios. Wa man dito sa exam. Yes, nindot ang makapasar, nindot ang makatrabaho. Pero kung dili na iya sa Dios, kusaban, wala kay paglaom. Tanawa sa klase nga paglaom ha, gitagana alang kaninyo dito sa langit, diha pinaagi sa pulong sa kamaturan, kinahanglan mo na nga kinahanglan ang atong pagkinabuhi naa sa kamaturan. Walay kamatuoran nga dili sakit. Labi na di nato dawaton. Sa una, di gyud ko mo dawaton ng kamatuoran nga itom ko. Akong dawaton nga kamatuoran brown ko. Colorblind man siguro mo, sige, itom ko dili kanang tinuod. Kanang tinuod, itom dili. Colorblind mo. Unsa man ini? Kani unsa man ini? Kasi color ani. O black. Unya kinahanglan ko test pareha dili. O kung dili ko kung dili ko dawat ang kamaturan, masakitan ko. Dili ko black, dark, brown. Ang punto, ingon na ni sa kinabuhi na to. Pag dili na to, walay kamaturan nga dili sakit. Sakit yun. Pero dili ta mo dawan sa kamaturan, mo doble ang kasakit. Tanawa ang paglaom na to. Kung ang atong paglaom na diha kang Jesus Christ sa pulong sa kamatuoran pinagi sa may balita. Tanawa ha kung unsa ka tinuod. Titus 1:2. Diha sa paglaom sa kinabuhing dayon. Asa atong paglaom? Sa kinabuhing dayon. Kinsay naghatag nga sa wala pa ang walay katapusang kapanahunan, gisaad sa Dios nga dili mamakak. Dapat, mga Kristohanon, mga anak ni Jesus Christ,
Dili master. Ani. Usahay mo na tagwak. Bisag nagtanga kang tingog. Wah, wah, wah. Oo. My God, tabang Lord. Nasakpan na gani. Mami na yung nila pastor nga ika-11 ay kung mas kapan ay tugan. Ay ang guna. Christian, na ipagtuo ni Jesus Christ. Kanya master mama ka. Tabang. Ano yung tabang mga langit? Anong nangyari? Sa kanta, sa isunod na lyrics na. Di ba? O, tanawa. Ingon pa ni... Hindi na lang ako sa pasa, hindi ko mag-listen ko pasa. Okay. Death to the Christians is the funeral of all his sorrows and evils and the resurrection of his joys. Manigamutan ako, ma-explain ako sa Bilisaya ha, matranslate. Ang kamatayon kuno ngadto sa mga Kristohanon maoy haya or ending sa tanan niyang kaguol o kadaot sa iyang lawas. O and maoy pagkabanhaw sa tanan niyang kalipay. Di ba? Pag-abot sa langit, wa na nang kaguol o kadaot. Mabitaw nang latawa. Atong panit, sa diha nga padulog sa bata, hihamis, nindot kayo, pagkadungog, pagkatiguang. Asa naman nato ang panit? Padung na sa ubos. Tawa ng atong aping. Inig-abot ang pagkasay sinta. Asa mo padung? Taas pa ubos. Paubos, tawa na yung mga bukton. No, yung mga naon sa una, bata pa ka. So, simsog kayo. Wagi ganang bitay-bitay. Pag-abot mo 40, pataas. Nasa naman? Tinaghana na. O bata pa ka. Imong tiyan, himsog kayo. Di ba no? Pag-abot ng 33 sa mga kulon. Asa naman ang tiyan? O may tiyan siguro bisubida. Asa mo tiyan, padalo pa ubos. Ang punto nga, usaman, pag-abot sa panahon sa atoang kamatayon, maunay funeral, katapusan sa atoang pag-antos o kadaot din sa kalibutan. Pero, maunay pagkabanhaw sa atong kalipay. Nga naman, imagine ka, basa namin para masabtan na to, o makuha na to, di na to malimtan. Diha sa paglaom sa kinabuhi, o mauna, resurrection, pagkabanhaw sa atong kalipay, kinabuhing dayon. Ay kabala ka, kung magantos ka din pag-abot sa langit, di na ka magantos. Nga sa wala pa, sa wala pa ang walay katapusang kapanahunan, diyon sa, isaad sa Dios, nga dili, o mamakat. Kita mga Kristohanon, dapat dili ta master ng pagpamakat. Ayaw kalimot. Okay. Human nga, nakita na to, test of our faith, love, and hope. Kung saan ka na kayo mong pagtuo kang Jesus Christ, kanang dili bitaw ka magbuot-buot, ito mag-una-una. Parehas na po nasa, kung nagbiyahe, nagsakay kag cab, tungod kay doon na kayo pagtuo sa driver sa cab, igo rin yung kang mo sakay. Pero wag kay pagtuo sa driver sa cab, kung nakasakay man galing ka, posible pulihan ni mo siya. Tama? Kung wag man galing ka kasakay, o wag kay salig sa dagway sa cab, driver sa cab, mon sa man, dili gyud ka mo sakay anang nga cab. Di ba no? Pero si Jesus Christ kita nato kung unsa ka masaligon, ganuman mismo iyang kaugalingon, iyang giula alang ka nato. Ikaw ka ha. Nabay mo pagtuo sa iya ha. Nga mo resulta o gugma, dili gugma. Guma, nga may nalinan. O dunay paglaom. Dire, at sunod. Dapat, kung natay pagtuo kang Jesus Christ, doon maigugmaon ta, kung doon natin paglaom, mao ni unang mugawas resulta.
nga miabot kaninyo, ingon nga kami, nga ingon nga kini na munga gayud o nagmalambuol sa tibuok kalibutan, mao usab diha kaninyo. Look at this. Ang tao nga naa ang pagtuog, gugma o paglaom diha kang Jesus Christ, ang manifestation, ang resulta sa iyang matag adlaw nga pagkinabuhi unsa na basa? Namunga gayud o unsa klase nga bunga? Daghan gamay. O gamay na daghan. Daghan. Mao na mga igsoon, kung nakay pagtuo ni Jesus Christ, ayaw sugot nga walay bunga ang imong pagtuo kang Jesus. Ayaw sugot nga ang imong gugma dili makita sa uban. Kaya naman gitudlo na sa Dios. Gawas nga namo nga nagpalambuon pa. Sa unsa paagi? Sukad pa ni adtong adlaw nga nakadungog og nakasabot kamo. Tanawa, nakadungog og nakasabot kamo. Usa may nato nadunggan. Grasya sa Dios diha sa kamatuoran. Mo bitaw na nga pag ang tao dunay kanang 100% kanang bitaw pagtuo diha lang jud kang Kristo Jesus nga gawas nga siya nagtuota nga siyang manluluwas, siya ra gyud ang makabag-o sa atong kinabuhi, makahimo sa pagsulbad sa tanan. Ato ra gyud itugyan sa iya ug ato pangayoon. Kana bitaw mao resulta na ani atong pagtuo. Apan ang bunga sa espiritu mao ang gugma. Di ba? Pagtuo dayon gugma. Gugma nga malaumon na ipaglaom. Sunod, doon na kay pagtuo ni Kristo, sa unang gugma nga dunay kalipay, malinawon, dili gubot, mapailobon. Pagka maluluhion, pagka maayo, pagka matinumanon, kaagho, pagpugong sa papagpugong sa kaugalingon. Next. Sabta na nato. Test of faith, love, and hope. Malaumon ka. Sige daw. Testingan na to. Ang ato ang gisulti, generally, faith, love, and hope. Nag-drive kag motor. Karon, nadasmagan ka. Putang na to. Si Kuya Benny lang akong testingan. Ay mugsaba ha. Sige, pakuntahan natin si Kuya Benny. Nag-drive kang motor, Kuya Benny. Pressure. Kanang lagi din eh. Dayon, nadasmagan ka. Sa imong huna-huna, unsa kay imong reaksyon? Sige. Ang una-una na sa actually, ikaw, lagi lang kung sa initong katawanan, so kung nasunod ka rin mo, so ito sa papel, may naman si Kristo sa mga kasing karoon, ato madjas. Tomadjas. Pasaylo. Papasaylo. Okay, tanaw ha. Tungod kay wala pa nato kaayo gi-practice ang pero nag-practice na sa gugma. Murag ikaw mo nakabangga, bisag ikaw mo nabanggaan. Pasaylo ba kay kulong ha? Danghag mangod kay ka. Una nabanggaan ko nimo. Dili nga na. Ang punto is, wala ko nagpasabot nga dili na mahitabo sa tuwa, nga dili ta masuko. Masuko kita. Bisan gid sa tawhana, wa action ka suko. The reason why, it's because we are not mastering love. Nakakaton na ta. Wala pa lang na to na master. Unang, kay gibanggaan ta, nabayran gid nimo ni. Kay nabuak man ning cover. Di ba? Action ka kasuko. Pero unsay kinaiya sa tao nga master niya ang gugma din. Kaitan, si Kuya Benny nadasmagan. Nadasmagan, nabanggaan ang motor ba? Nabuak pag yun ang cover. Nabali ang signal light, nabali ang side mirror. Action lumping ang yanta. Usa kay kinaiya sa tao nga mahigugmaon. Si Ariel ka. Natanda ta din eh. Unsa kay kinaiya sa tao nga mahigugmaon niya kung ginana nga nadasmagan ka. Sa imo huna-huna. Unsa ka?
ko, mula na istriyahan na mo nga sa sunod, anting lang sa pagpapalagan. Nag-amping sa pagpadagan. Okay. Ang tao nga master bitaw sa gugma kay pirmi niya ning i-practice. Dili ka maghuna-huna sa imuhang buwag nga cover. Among gihuna-huna ang katong driver nga nakadasbag nimo, kira ka daw wala kay samad. Kahapit di ko na balik. Oh. Gano man, kanang motor, yes, masakitan man ta, pero mula ba yun na? Wabot ang panahon sa kusong mag-amping na, padokta na, bisan pagputhaw, di na mo andar. Kadtong tao nga nag-drive nga nakadasmag nimo, makakita ka siya sa imong pagtuo o gugma o paglaom, pareha sa imong nabatunan. Makabaton pud ka siya sa ginato nga pamaagi. O baka dili na ta mailhan ka Kristohano nin. Usab danghag kung agi nimo god. Kita na to? Kita na to? Wala na nagpasabot nga exempted ta na nga dili na ta pwede masuko. Now kung gimaster na to ang pagkamahigugmaon, makita, may dasmagan ko. Wala na dili na pasabot nga master na ko na. Masuko gihapon ko. Suko gani ko bertikan. Pwede pa lang kukurod. Pagpamuta na, panahon nga na ingon anak ng mga panghitabo sa imong kinabuhi, makaila ba sila o makabaton po bagha sila sa pagtuo nga imong gibatunan ug sa gugma nga imong naangkon ug sa paglaom nga imong gilauman. Listen no? Listen? Oh, nya mga lagad pa mo. Lagad taoy. Ayaw undang, wala atrasay nga naman na ang Diyos dapig kanunay nato. Tanawa ho, nakadungog ug nakasabot kamo sa grasya sa Dios diha sa kamaturan. Dapat kining grasya ha, ato po ni ipakita sa uban. Dili kay ato lang. Sunod, ingon nga inyo kining nakatunan gikan nga ipapras. Nga atong hinigugma o kaubang ulipon. Nga nang ulipon? Ulipon ni Kristo. Siya kasaligan nga alagad ni Kristo alang kanato. Luksot ang verse 9. So, busa, sukat sa adlaw sa among pagkadungog nini, tanawa, wala kami muhunaw sa ampo alang kaninyo. Kamu. Okay. Umingon, hindi na ko makutanan ninyo kisay nagampo sa among kabalo ko nga nagampo mo tanan. Pangutana, unsa may sulod sa inyo pagampo? Unsay sulod sa inyo ang pagampo? Kana na, hindi ta. Sunod, og sa pagpangamuyo nga unta, dapat mo niya sulod sa atong pagampo. Pagpangamuyo nga unta, mapuno kamo sa kahibalo. Mo ba itong example na ito kaganihan nga, parang nita, nadasmagan kay motor, nabuak yun ang cover, nabali gamay, aksyon bawag ang yanta, mapuno ka mo sa kahibalo. Ang tao nga unsa man nakadisgrasya nimo, makabaton pod ka sana sama nimo, mahitungod sa iyang kabubuton. Then every one of us will pray, ug ang particularly dapat ang daghan nga sulod sa atong pagampo kanang pagpangamuyo nga unta mapuno kita sa kahibalo, sa kabubuton sa Dios diha sa tanang espirituhanong kaalam o pagpanabot. Now, dili po, wala po ko nag-ingon nga ayaw na mo pangayo sa Ginoo. Philippians 4:6, gisulti na sa Dios. Pangayo ta. Pero ulahin na, dapat ang unahon na to. Tanawa ang construction sa Matthew chapter 6 ha, verse 10. Our Father in heaven, holy be your name. Ang unang gawas diha sulod sa pagampo, paghimaya sa Dios. Holy be your name. Your kingdom come, your will be done. Ang sunod, ang imong pagbuot maoy matuman. Mao nay dapat sulod. Construction sa pagampo. Ipagampo na to kasagaran unsa nay sulod? Pangayo. Pura ka order. Pag sure dong ka order ka gampo. Di ba? Mao nay lisod. Yes, maayo nang mangayo ka sa Dios, pero dapat ulahin na. Ngano man, ang priority sa atong ginabuhi kini pagampo alang
ninyo nga walay hunong ha. Walay hunong. Nandiyo sa nang walay hunong. Dili na pasabot nga na samtang naglakaw ka, nagampo ka Ginoo, unta di ka madas magad ni sakyanan. Nya kay kwarta Ginoo, unta di samtang galakaw ko, makakita ko sa kalibo. Dili na mao. Ampo nga walay hunong, ha? Bago ka mulakaw, bago ka matulog, bago ka mukaon, bago ka mubangon, nagampo ka sa, nagig-istorya ka sa Dios, Lord. Karong adlaw, Lord, manarbaho ko Lunes. Lumapuno ka ng giyahi ko sa imong kahibalo, Lord, para inig trabaho nako. Akong mga kauban mapanalanginan sa ako ang kinabuhi. Kuyog ming nanarbaho, kuyog pud ming mudahin nimo. Wala na sa ato ang pag-ampo, Lord. Mo eskwela ko, Lord. Ubani ko, Lord, ha. Kanang excited ko nga makakita sila sa imuha pinaagi nako. Wala na sa ato ang pag-ampo. Masabay sa giyahi ko, Lord. Giyahi ko, Lord. Gusto lang kita giyahan sa Ginoo, pero dihang giyahan natas sa Ginoo. Magbuot-buot natas to kinabuhi. Tama? Dayon. Ang purpose, aron kamo, unsa daw? Magkinabuhi nga takos. Hingpit nga kahimutan niya. Nganong magkinabuhi ta nga takos? Kay nga naman, aron mapahimutan ang Dios. Magmabungahon sa tanang maayong buhat o magtubo sa kahibalo mahitungod sa Dios. Dapat maunay unang priority nga sulod sa atong pag-ampo kung magig-istorya ta sa Dios. Dili kay daghan tag ipangayo. Mahangyo ta sa Dios, yes, that is good. There's nothing bad, ana. Walay sayo pa na. Gawas kung nangayo kag para sa imo ang kaugalingon ug makadaot. Kiting sayo pagod kay na. Pero ayaw kalimot mga igsoon. Gitudluan ang mga taga-Kolosas. Kay maayo po ni sila mga bright ni silang mga tawhana. Pero sa ilang pagpangalagad sa Dios, niabot sa punto sa ilang kinabuhi, nalimot sila unsay sulod sa pag-ampo. Kita bitaw, ingon ana ta. Sa sige na natong pag-ampo, usahay malimot na ta unsay atong iampo sa Ginoo. Dapat kini magkinabuhi nga takos, hingpit nga kahimutan niya, magpabungahon, unsa ba yun? Sa tanan nga maayong buhat. Tanan maayong buhat. O ang resulta, magtubo sa kahibalo mahitungod sa Dios. Napangunta na karon, is Jesus supreme in your life? Siya ba yun ang labaw sa iyong kinabuhi? Base sa atong pagtuon. Okay? Ingon pa ni Tim Keller, para social Keller. Man, English. Dili po killer. Being a Christian is a process of understanding what the will of the King is, with greater and greater understanding. Ingon nga Kristohanon, ang kini usa ka proseso. Kung saman, dili ni siya magic. Proseso sa pagsabot sa kabubuton sa atong Dios nga si Kristo. With, kung saman, uban ang dako nga kahibalo. Dako ug dako nga kahibalo ug pagsabot. Wala nga, let us continue. Hinaot, unta nga malig-on kamo sa tanang kusog. Physically, physical. Sumala sa iyang mahimayaong gahom o alang sa tanang paglahutay o pagpailog uban sa kalipay. Tanawa ha? Diha sa itong pag-alagad sa Diyos, kung si Kristo ang labaw, mo niya resulta. Gawas nga sa manlig-on ta sa tanang kusog, bisag luya itong una-una, bisag luya itong lawas, mulihok ta itong dugalang sa itong buhay ka Diyos. Si Jesus Christ, niya mo itong panahon nga naluya sa pero siya, Father, your will be done. Ingon ba sa Ginoo, Amahan, kung pwede lang ulampas ang taming kupa. Kung kanang itong kupa, nag-represent na sa kamatayon, pwede lang unta, hindi na ako mamatay.
Pero sa itubag ni Jesus, iyang supay niya pag-ampok, Father, your will be done. Dayon, iyang maligon, sumala sa iyang mahimayaong gahom alang sa tanang paglahutay o pagpailo uban sa kalipay. Kani bitaw uban sa kalipay sa translation na gikan sa original language. Pag translate anak sa English, ang meaning ana nga kalipay sa original meaning ana niya is very very joyful. Joyous. Okay, grabe yun nga kalipay. Ikaw ka. Malipay yun ba ka? Sige daw, lataway mo kauban. Unaong palang daan, malipayan din eh. Yung, marang magkatingala, malipayon. Marang nagkuyawan, malipayon. Sigbukot, magsugod ko pa ba? Pailaw, kung malipayon, bitaw tao, no? Tanawa ha? Priority. Sa English, very, very, very joyful. Take note, kung ang tao nga malipayon, kung saan? O mapailubon. Kung mapailubon ka, ang resulta, wala hotay. Pero kung kay kalipay, imong nasab, kung wala kita nasabtan nga itong kalipay gikan sa Dios, sa dijud ka mula hotay. Undang tani, postland man. Kung wala na nasabtan. Kanang nga kalipay, maghatag sa mga pasalamat. Look at this. Ganang kinahanglan malipayon ta. Aron mo resulta, nga sa man, makahatag tag pasalamat ngadto sa ato amahan. Nga mao ang naghimo kanato nga takos sa pag-ambit sa panulundon sa mga balaan diha sa kahayag. Now, I will ask you again. Sa kada adlaw nimong kinaiya og batasan, si Jesus Christ ba labaw o gamahanan sa imong kinabuhi? Amen. Bago ta matapos, sorry English ni siya. I will later on try na ko translate sa inyo para masabtan natin tanan. Gusto na kong lantaw na ito. Thank you. I want to share briefly my own personal story. And my story is about God's love and God's grace. I am here today because of God's great love. I was born and grew up in a rural, remote village in Ethiopia. And my father was Satan worshipper and alcoholic. He had 3 wives. And he had demonic power. He was able to bring rain and to stop rain. When he cursed people, people died immediately. But there were so many instructions that demons gave my father to obey. For example, he was required to wake up every morning at 5 o'clock and drink alcohol. And he had one big glass that must always be full with alcohol. And he would beat his wives almost every day. And he would smoke non-stop. We were not allowed, for example, to eat food prepared at home until the first big portion was taken out and given to demons just behind our house under a big coffee tree. It was so complicated, but whenever my dad missed obeying those instructions, the demons manifested themselves and they said, "You disobeyed us, we came to punish you." And immediately a child would die in our home. And as a result of that, I recently learned from my dad that I used to say 8 children died, but 12 children died from my dad's 3 wives, including 4 children from my mom. When I was born, my parents were not sure whether I would grow up or die like my siblings. And until I was 4 years of age, I was not given a name because my parents were not sure whether I would grow up. But when I reached age 4, my parents saw that I was growing and they gave me a name, Bekele. Bekele means when you sow a seed on the ground, the seed germinates.
And Bekele means he is germinating. There is life, there is hope in him. That's the meaning of my name. And when I was 5 years of age, the demon said to my dad, "We want you to train your son to follow your footsteps. We want him to grow up to serve me." And I was dedicated to serve Satan at the age of 5. And as a testimony of that dedication, I was asked to begin drinking alcohol and smoking at the age 5. And I was doing that. And I was going everywhere my dad went and learning from him how to serve Satan. But when I was 5 years of age, when we were living in that dark, hopeless life with no hope, we were not sure whether we would live or die the next day, God, by His grace, sent 2 angels to come and meet my dad. They came and explained to my dad what heaven is like and hell is like, and my dad tells us that the angels took him to a brief tour to heaven and hell. They showed him both places, and at the end they asked him, "Where do you want to be?" And my dad said, "I want to be in heaven." And then the angel said, "I will send 2 men, they will come and tell you how you can get into heaven." And the angel smiled at him and left. That was Wednesday night. 2 days later, Friday night, 2 men came. Those 2 men had become Christians just a week before that day, and they were illiterate people. God sent them to come and meet my dad. They came and explained about God's love through Jesus Christ, and they asked my dad to accept Jesus and to deny demons. And Friday night, my dad gave his life, my mother gave her life to Christ. And when I was 5 years of age. Then 2 days later, Sunday morning, something miraculous happened to my dad. My dad had never been to school. He was illiterate. He couldn't read or write. And he was keeping cows alongside a river. And on the ground, he finds a New Testament on the ground. And we don't know from where that New Testament had come from, because everybody worships demons during that time in that village. And my dad picked up the book and he started to open the pages, and all of a sudden he hears a voice saying, "This is my word." And my dad decided to go and sit down under the shade of a tree, and he opened the book and he said, "God, is this your voice? If it is your voice, can you help me to read it? Because I can't read it." And immediately my dad started reading the Bible. And that afternoon he came back home and he said, "I want the whole village to come to my place." And because he had demonic power and influence, people did whatever he asked, so the entire village came. And he stood up and he told the people, about 400 people came, and he told them what happened to him, that how 2 angels visited him, how 2 men came 2 days ago, and they told him about Jesus Christ. And he found this book today, and he could read. And you can't believe that the first text that he read from that New Testament was from 1 John chapter 5 verses 11 to 13, which says, "If you have the Son of God, you have life." It's amazing. And then he asked people to deny demons and to believe in Jesus. The whole village of about 400 people came to Jesus that night. And that was 37 years ago, so you can calculate how old I am. And my dad went to be with the Lord 6 weeks ago, very, very recently. For the last 37 years, the only book my dad could read is the Bible. If you give him any other book and ask him to read to you, he cannot even show you this is A or this is B. And we ask him, "Dad, the letters are the same. How can you read this book and you cannot read the other one?" He says, "When I open the book," that's the Bible, "great light from heaven shines upon this book and my eyes could see." Brothers and sisters, we serve a great God. We serve the great God. Hindi na ito masabtan ng English, no? Ako lang i-review. Ingon siya, iyang bisan nagpuyo sila sa usa ka
hilit nga lugar sa Ethiopia. Dayon, iyang papa nagsimba og mga demonyo. Unya gawa sa nagsimba og demonyo sa lamang giro kay pwede sa iyang pag-ingon niyang papa nga pwedeng muulan dayon o pwede niyang maundangon ng ulan, maundang dayon. Unya, niabot ang panahon nga siya, katong namingon siya, nagamatay ang iyang mga igsoon, kay napakya siya papa, abi nila, o 8 lang kabuk mamatay, or usa, 12 di ay kabuok. Grabe no? Kaya wala nang kasunod iyang papa. Unya, bawal silang mukaon, una, kinahanglan, kuhaon, maghalat sila sa demonyo, naara likod sila ang balay, sa dapit ang halaran. Dinabot sa panahon nga 5 years old na siya, gingnan niya ang papa sa demonyo nga kining bata kinahanglan mo sunod sa imuhang mga lakaw nga giunsa niya pag-alagad ang demonyo. Niabot ang panahon nga gipadamgo iyang papa, gipakitaan na dili to siya damgo, wala siya ningog dream, pero gipakita sa Ginoo, nakigistorya ang anghel. Ipakita sa iyang dagway sa langit ug ang dagway sa impierno. Kung nagigsulti asa man ka, isa nga ingon niya papa sa langit, dayon magpadala ko nimong 2 ka tawo gikan karon 2 ka adlaw. Pamatiya og dawata ang mensahe. Hangtod nga niabot nakaduog siya sa mensahe sa buhay nga Dios. Iyang nadawat si Jesus Christ. Ug giundangan niya ang pagsimba ug paghimo magic pinaagi sa demonyo. Unya siya pod natanga sa katingalan niya. Dito nagsugod ang ngalan nga nasabtan niya ang ngalan nga Bekeli, meaning hope na ay kinabuhi. Hangtod nga iyang papa nagtuo. Niabot ang human anang Dominguha, gusto po niya nga iyang papa makabaton sa paglaom nga naa, nabatonan siyang papa nga sa langit sa padong. Sige po siyang papa, gipatawag nito ng mga tao dito, kay halos sarang tao dito nagsimbag demonyo. Nga iyang papa, usa sa mga ilado nga nagsimbag demonyo nga manan, hadlok ang mga tao, linguban, lingatog, lingkuyog. Kasi ang gingon, adtong adlawa, almost 400 kabuok tao ang nibiya o nusaman nisimba sa Dios. Nisimba kan Jesus Christ. Dayon, presently, sa ilahang kadaghan og population sa Ethiopia karon, 95% sa mga tao nga nagpuyo dito magtotoo ni Jesus Christ. Pangutanan ako igsoon. If Jesus Christ is supreme in your life, unsa kahay imong himuon o imong mahimo para mailhan si Jesus Christ pinaagi nimo? Ang sulti ni Jesus Christ ingonani, siya mao ang nagluwas kanato gikan sa gahom sa kagitgit o nagbalhin kanato ngadto sa gingharian sa iyang pinalanggang anak. Nga diha kaniya kita nakabaton sa pagkatinubos sa kapasayloan sa mga sala. Look at this. Kung atong nadawat og nasinati ang tinudanay nga kapasayloan mga igsoon, dili ta mahadlok ato ning hibalo sa uban. Ug kaya natong mopasaylo. Sa bisan kinsa, bisan pag-unsa kadako ang iyang sala nga nabuhat. Kita gani gipasaylo ni Jesus Christ. Wa pa ta nahimukso sa kalibutan. Gipasaylo na tandaan sa Dios. Ikaw, unsa may imong kayang himon ug mahimo para mailhan si Jesus Christ nga siya ang Dios sa imong kinabuhi. Let us pray. Ani nga hugna mga igsoon, gusto na ko nga atong masabtan nga mahibaluan nga kita doon natay pagtuo, doon natay gugma, o doon natay paglaom nga nabatunan gikan kang Jesus Christ. Meaning to say, kaya natong mahimo ang tanan uban sa Dios. Bisan paglisod o sakit nga mga pagsakripisyo alang kanato. Ug sama sa gisulti sa Dios, kaya nato mo saman makapasaylo. Now, ingon si Lord,
kinahanglan una tang mapasaylo diha sa atong buhi nga Dios. Kung wala pa napasaylo ang imong mga sala, siguro kaning panahon na o kaning higayuna nga imo siyang dawaton ug saligan nga imong manuluwas. Aron nga atong mga kasalanan mapasaylo. Ug kita pod mga igsoon, makahatag ta ani, makapasaylo ta sa uban. Makahatag ta sa ma-share po nato atong pagtuo dito sa uban. Ug mapakita po nato nga mahigugmaon ug malaumon nga unsa man. Tanang mga tao nga maammo atubang sa atong kinabuhi, mahimong magtotoo ni Kristo sama sa atong nakita ug sama sa atong nasinati. Lord God, salamat sa imong mga pulong. Salamat o Dios nga imo ming gitudloan nga kinahanglan si Kristo maoy labaw sa among kinabuhi. Kada adlaw Dios, ug mahimong resulta ni Ginoo, makita namo nga may nampuon mi, maabot sa mong panahon nga magmalampuon mi sa tanan namong gihimo tungod kay alang ni kanimo ug gikan ni diha kanimo. Ug moabot ang panahon o Dios nga mamunga mi dili lang sa among maayong binuhatan, kundi mamunga pud mi sa mga kalag o Dios. Salamat Ginoo nga imo nang giandam ug gitaganang daan nga dunay mga tao nga moabot sa among kinabuhi. Una among pamilya, mga silingan ug mga tao nga wa namo maili o Dios nga imong ipasinati kanamo ug maabot kanamo nga makadawat pod Ginoo sa pagtuo ug ugma ug paglaom nga among nabatunan. Salamat Lord God, nagpahinumdum kanamo nga mahimo nga kinahanglan si Jesus Christ labaw yun kanunay sa among kinabuhi. Tabangi kami o Dios, dili sayon tungod kay dunay daghang mga ilad ang kalibutan nga gibuhian ni Satanas. Ug ma-practice po namo Lord God, mahimo ming magmamaster sa pagka mahigugmaon. Salamat sa imong mga katawhan nga nakadungog. Pinaagi nila mahimo o Dios nga mapakailap ang imong gugma dinhi sa sindangan ug asa midapit nagpuyo. Thank you Lord Jesus Christ. May you bless every one of us in Jesus' name. Amen.